Hi teachers and welcome po sa Moymoy Husto Channel. So para po teachers, sa video na ito ay pagpapatuloy lamang po natin ang atin pong Tagalog tutorial on how to use my Viewboard software para po sa ating paggawa ng mga educational content na makakatulong po sa atin pong pagtuturo online. Pero bago po tayo dumako sa atin pong tutorial na ito, ay mayroon po akong giveaways with a partnership po ng ViewSonic Philippines para po sa ating mga guro. So bago po tayo magpatuloy sa atin pong part 3 on how to use my Viewboard, ay narito po ang ating mechanics para po sa ating giveaways. So doon po sa aming mapipiling winners para po sa aming pag-giveaways na ito, sila po ay makakatanggap ng ID lace, ballpen, notebook, and also t-shirt po by ViewSonic Philippines at mula din po sa akin pong channel. So para po kayo po ay makasali sa amin pong pag-giveaways na ito ay kailangan nyo lang pong sundin ang apat po na mechanics na ito. So una po ay i-like po ninyo ang video na ito at mag-subscribe po kayo sa aking channel. At pangalawa po ay i-like po ninyo ang FB page po ng ViewSonic Philippines at ng My Viewboard official Facebook page. At ang pangatlo pong sa atin pong mechanics ay i-share po ninyo sa inyo pong Facebook group or kaya FB account ang video po na ito. Nang sa gayon po ay mas marami pa pong guro na atin pong mga kilala ang makagamit po ng software po na ito. At syempre po doon po sa ating pang-apat na mechanics, ito po yung napakahalaga sapagkat dito po kami pipili ng mananalo po. At para nga po doon sa ating ika-apat na mechanics ay i-comment po ninyo ang sumusunod na detalye na ito. Una, i-comment po ninyo ang inyo pong pangalan and then address, position or trabaho po, and then saan po kayong school nagtuturo or nagtatrabaho. So nandiyan na po yung example po ng akin pong ginawa. So para po kayo ay mas malaki po ang chance na kayo po ang mapili sa amin pong parapol na ito, ay damihan po ninyo ang inyo pong comment sapagkat mas maraming comment po ay mas malaki po ang chance na kayo po ang mapili namin para po sa amin pong pag-giveaways na ito. So una, i-like po ninyo ang video na ito at mag-subscribe. Pangalawa, i-like po ang FB page ng ViewSonic Philippines at ng My Viewboard. Ikatlo, i-share po ninyo. At ika-apat po ay i-comment nyo lang po ang mga sumusunod na mga detalye na iyan. Okay, para po kayo ay manalo ng mga sumusunod na papremyo po na iyan. So ayun lang po yung para po sa ating mga mechanics. So kung inyo pong matatandaan, teacher, sa atin pong part 1 ay tinalakay po natin kung paano po gumawa ng account or mag-sign in sa My Viewboard po. Paano po gumawa ng account, paano po natin ito mada-download at ano po yung mga basic icons na kinakailangan po nating kabisaduhin para mas maging mabilis po ang ating paggawa ng mga educational content. At para naman po sa part 2, ang atin naman pong ginawa ay tinuruan ko po kayo kung paano po ninyo magagamit yung screen capture or screen recording po, pati po yung infinite hand sa inyo pong paggawa ng mga educational content dito po sa My Viewboard. At para naman po sa part 3 ng ating tutorial, ito nga pong video na ito, ang akin naman pong ituturo sa inyo ay una, paano po ninyo mababago yung inyo pong mga background dito po sa mismong software ng My Viewboard. So kung mapapansin nyo po, teachers, nandito po tayo sa software po ng mismong Viewboard at yung akin pong mga presentation ay iba't iba na po yung mga background niya. So ay ganyan po yung ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po mababago yung mga background po ng inyong mga presentation. So una, para po mabago natin yung mga background ng ating presentation ay kinakailangan lang po nating i-click ito pong image icon dito po sa ibaba, ito pong color white, ito pong nakalagay whiteboard background management menu. So pag pinindot po natin yan, may mga lalabas pa po dyan ng mga option na kailangan nyo pong piliin dahil doon po magbe-base kung ano pong background yung maaari po ninyong ilagay. Okay? Ito naman po, teachers, itong parang kupas na color po dito, opacity po yung tawag dyan. Nakadepende po dyan yung kulay po ng inyong magiging background. So ayan po, kung mapapansin niyo, parang kumukupas po yung kulay kasi yan po ay for opacity. Okay? Kung gusto niyo po na mas matingkad pa yung kulay, ilalagay niyo lang po siya dito po sa dulo na iyan.
So, para po mabago natin yung background, pipili lang po kayo sa mga icon na nandito po sa baba. Ito pong unang icon, kapag pinindot po ninyo iyan, ayan po yung mangyayari. So, white color po. Pero pwede naman po natin yung palitan. Dito po sa second icon, ito pong iba't ibang kulay po na ito. For example, gusto ko pong kulay ng background is dilaw. So, ganyan na po yung mangyayari po sa ating background. Blue, okay? So, depende na po yan sa inyo kung ano po yung gusto ninyo na kulay ng inyo pong background. Pwede naman pong ganyan. So, nandito po sa ibaba is malalaman po ninyo kung ano pong kulay yung gusto ninyong mangyari. Kung gusto nyo po nahati, depende po yan sa inyo. For example, gusto po ninyo dito sa left side po is dilaw. Okay, pindutin nyo lang po itong yellow. Tapos, magbabago na po yan. Ito po, kung mapapansin nyo po, dito po may mga nakalagay po na sign na ganyan. Dahil sila po yung naka-indicate na maghahati po ng kulay. Pwede nyo rin po yung mabago. So, ako po ayoko po ng ganyan dahil gusto ko yung plain white lang. So, yung white lang po yung akin pong pipiliin. Okay? So, dito naman po sa pangalawang icon, ito naman po yung mga free na po na background na pwede po nating piliin. For example, ako po ay gusto ko pong maging background dyan is this one. So, i-click ko lang po and then may lalabas po dyan na questions. Do you want to apply the selected background to all pages? So, ako po dahil ginawa ko kada pages po ng aking presentation, iba-iba yung background dahil mas maganda po, ginagawa ko for this page lang po yung pinipili ko. Pero kung gusto nyo po na, for example, panglahatan na, piliin nyo po yung apply to all pages. Okay? Ito po yung inyong pipiliin. Pero ako, this page lang. Kaya po siya naging ganyan. Tapos, pwede rin po natin baguhin yung background po ng ating presentation kapag pinindot din po natin itong icon po na ito. Ito pong my viewboard original content. Ito na po yung mga nilagay na po talaga ng my viewboard. Ito po talaga yung mga gawa po nila ng mga background na pwede po nating gamitin. For example, ikaw po ay nagtuturo ng world religion or kaya ng Asian studies. So, ito pwede mo po itong magamit as your background. Click mo lang, tapos magiging ganyan na po yung inyong background. Okay? So, ganun lang po siya kadali. And then, apply mo siya ulit. Okay. So, paano naman po kapag yung gusto po naming background ay wala po dito sa mga built-in background na ibinigay po ng my viewboard? Pwede ka naman pong mag-download po or mag-input po mismo ng iyong pong customized background po dito po sa my viewboard. Ang gagawin mo lang po ay pindutin po itong add user defined background image. Okay, pindutin mo yan. Tapos pipili ka po doon sa iyong computer or kaya doon sa inyong desktop ng inyong laptop or computer kung ano pong image yung gusto po ninyong maging background po ninyo. For example, ito po yung ginagawa ko. Pinindot ko po yon. Ulitin ko po. Pinindot ko po itong may arrow po na ito. Tapos mapupunta na po ako dito po sa aking pictures. So, ang gagawin ko po ay pipili na lamang po ako dito ng pictures na pwede ko pong maging background na para po doon sa aking my viewboard presentation. For example, ito po yung aking gustong maging background, itong notebook. So, i-click ko lang yan and then click open. And then, lalabas na po siya dito kusa. Dito po sa 1, 2, 3, 4, 5. Pang-apat, pang-lima po na icon. So, i-click ko lang po yan katulad ng dati. Tapos, this page. So, ayun na po. Nabago na po yung ating background. So, ganun lang po yung atin pong gagawin para po mabago po natin yung background na yan. So, para saan naman po ba ito? Ito pong icon na ito. Yan naman pong icon na yan kung gusto po natin makita yung mga lines. Okay? So, makakatulong po ito for math subjects na gusto po natin. Ito naman po, kung gusto natin lagyan ng ganyan po sa gitna, confidential, para po sa atin kung gusto po natin. And then also, kung gusto po natin lagyan ng calendar, ito po yung ating i-click. Pero kung ako po, dahil ganyan lang po yung background na gusto ko, kahit ganyan na lang po. Okay? So, ganun lang po magpalit ng background sa my viewboard. So, marami pong pagpipilian dyan. So, kung hindi po kayo satisfy sa mga
built-in background ng my viewboard, pwede naman po kayong mag-download sa Google or kaya sa internet. Tapos i-upload nyo na lang po dito para po ma-apply yung gusto po ninyong background. So yung next topic naman po natin ay handwriting and typewriting. So paano po ba natin magagamit yung handwriting dito po sa my viewboard, pati yung typewriting? So para po magamit po natin yan, kailangan po na muna nating alamin yung iba't ibang mga pens na ito. So dito po sa pens na ito, pwede po tayong gumamit ng tatlong kulay. Ito po yung mga primary color na madalas pong ginagamit natin kapag tayo po ay gumagawa ng mga presentation, yung black, red, and also blue. So pag pinindot po natin yung black na po yung magiging kulay ng atin pong pen. Kung mapapansin nyo po, yung color po ng aking pen ay hindi po siya ganong black na black, kahit po black yung pinili ko. Dahil pwede nyo naman pong palitan yung kulay na iyan, tapos todo nyo po ito, lagay nyo po dun sa max color, tapos ayan na po, magiging iba na po yung kanyang kulay. Okay? Kaya po naging ganoon dahil ito po ay hindi po siya masyadong nandito po sa dulo, pati po yung kulay niya is mag-a-adjust din po. Kaya kung gusto po natin ma-achieve yung solid color, kailangan po natin siya ilagay dito po sa dulo. So mamaya isa-isahin ko po kung ano po yung mga pens po na iyan. So kung gusto naman po natin palitan yung kulay, click lang po natin yung red, tapos magiging red na po yan. Blue, ganon din po, so magiging blue na po yan. So, ito naman pong next pen natin na ituturo ko po sa inyo. So, ganun lang po yung mangyayari pag marker po yung ating ginamit. So, paano naman po kapag ito namang paintbrush? So, ganun din po yung katulad din po sa marker. Pipili din po tayo ng kulay na ano pong gusto natin, tapos ma-apply na rin po natin siya. Okay? Yan lang po. Next po ay yung highlighter. So, para saan po ba yung highlighter? Para po ito kapag kunwari tayo po ay mayroon pong i-discuss, for example, dito po sa aking presentation, habang ako po ay nagtuturo, pwede ko po siyang i-highlight. Okay? I-highlight ko po siya. So, mas madali po itong gamitin kung mayroon po kayong wood pad na pwede nyo rin pong mabili sa ViewSonic. Okay? Doon po sa kanilang FB page, nandoon na rin po yung mga post kung paano po kayo makakabili ng wood pad. Dahil doon po, wala na po kayong kahirap-hirap pa na pwede po kayong mag-highlight or mag-drawing. So, ganyan po mangyari kapag ginamit nyo po yung pang-highlight po o yung highlighter nila. So, yung next pen naman po na ituturo ko sa inyo is yung laser pen. So, para saan naman po ba yung laser pen? So, ito naman po ay yung laser pen ay ganito po yung mangyayari dyan. Okay? For example, pinindot ko po itong, nasaan na po ba yun? Ito po. Okay, pinindot ko po yan, tapos ganyan po yung mangyayari. Okay? Ayun na po, nagsusulat na po siya. Tapos kapag nagsulat po ako ulit, mawawala po siya. So, para po sa akin, advice po na gamitin po ninyo ito. For example ko po, kapag kayo nagtuturo ng mga bata kung paano mag-trace. Okay? Kasi kada letter, nawawala na yung sinulat ninyo na dati. So, maganda po ito for tracing. So, ganyan lang po yung gagawin po natin. Tapos, doon naman po sa next, ito naman po na AI pen naman po. Ito po yung isa sa pinagmamalaki ng ViewSonic or my viewboard po. Dahil po dito, pwede nyo pong makuha yung mga icon na gusto po ninyo, basta kailangan nyo lang po is i-drawing sila. So, ako po hindi ako masyado marunong mag-drawing. For example, gusto ko po ay tao. So, bilog, syempre yung mukha. Tapos, may kamay. Okay, paa, kamay ulit. Tapos, leeg. Okay. So, dito po sa gilid, may mga, mapapansin nyo po, may mga lumalabas po ng mga image dyan. Dahil yan po yung napipredict ng AI pen na mga related po doon sa ating dinodrawing. For example po, di ba sabi ko dinodrawing ko po kanina ay tao. So, ito po yung mga lumabas. So, ito po yung aking pipiliin. Tapos, pag hindi ko po yan, hindi po yan kaagad na mapupunta po dito. Ang gagawin po ninyo is i-hold po ninyo siya. Hihilain nyo po, papunta po dito. So, ayan na po yung image. Pwede nyo na rin po siyang ilagay kung saan po ninyo gusto. For example, dito nyo po siya ilalagay. Gusto nyo po liitan, pwede naman po. Mas kung gusto nyo po siya gawing dalawa, pwede naman po.
Yan. Pwede pang 3 kung gusto pa rin natin siyang dagdagan. Yan. Tapos kung gusto natin i-cut, pwede rin. Kung gusto po natin lagyan ng kulay, yung icon, pwede naman po. For example, gusto ko naman is red. Pindutin ko lang to. Tapos, magiging red na po siya. So, ganun lang po siya kadali yung pen po ng MyViewBoards. Pati po yung AI pen po nila. So, paano po ba papalitan ng kulay? So, ganun din po. Pipili po tayo dito. Tapos, mapapalitan na po yung kulay po nila. Para po yun sa laser pen. Okay? So, ayun po yung use ng marker, ng paintbrush, ng highlighter, ng laser pen, at ng AI pen. So, meron pa po ditong isa. Ito pa po. Itong pong ibon na image. So, para saan po ba yan? So, ito naman po yung mga shape na pwede po nating magamit po sa atin pong MyViewBoard. For example, gusto mo po ng smiley face. Lagyan ng smiley face para hindi ka na mahirapan. I-click mo lang yung smiley face. Tapos, i-click mo lang kung saan mo siya gusto lagay. May smiley face ka na kagad. Okay? For example, dito sa aking presentation, gusto ko itong lagyan ng smiley face dito sa tabi ng mukha ni teacher. Ayan. Kiklik lang ako ng dot. Tapos magkakaroon na siya ng smiley face. So, ganun lang siya. By the way po, teachers, kung bago ka pa lang po sa aking channel, ay huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para maging updated po kayo sa mga future uploads pa po, educational content na akin pa pong i-upload. So, kung for example, ayaw nyo naman po ng smiley face, pwede naman pong iba pa pong image nandito po. Pwede nyo pa rin po yung magamit. Okay? Yan, mas marami. So, ginawa ko po, diniinan ko lang yung left click, tapos ganyan ko lang po siya. Ayan, hanggang sa mas marami na po yung clouds na nailagay ko. Para hindi na po kayo click lang ng click. Tapos, ito naman po, teachers, ito pong red. Ito na yung last dito po sa ating pen. Pag kinlik nyo po yan, pwede na po kayong gumawa ng mga lines. Tawag po dyan is magic line pen. So, punta po tayo dito po sa ating, okay. Dito po, ito po yung magic line pen. Okay, magkakaroon po tayo ng line na pare-pareho po yung design. Okay, mapapansin nyo po para na po tayo nagkaroon ng lupa, kasi wala po yan. So, para na po siya nakatayo, tapos may garden. So, ganyan po yung mangyayari. So, ganyan lang po gamitin yung mga pens po ng MyViewBoard, pati po yung background. So, sana po marami po kayo natutunan sa video po na ito. So, kung mayroon po kayong tanong para po dito po sa ating part 3 tutorial kung paano po gamitin ang MyViewBoard, ay i-comment nyo lang po doon po sa ibaba. Okay? So, dito po sa ating tutorial ng part 3 na ito, naturuan ko na po kayo kung paano po ninyo mababago po yung background. Check na po yan. At kung paano din po ninyo magagamit yung handwriting. Ngayon, paano naman po ba yung typewriting? Okay? Pag sinabi naman pong typewriting, ito naman pong icon na ito yung atin pong gagamitin. Ito pong typing. Okay? Pag kinlik po natin yan, pwede na po tayong gumawa ng text or mag-type po dito. Okay, ayun. So, ayan. For example, sulat ko po is Moy Husto. Yan, Moy Husto. So, para na po siyang word. Okay? So, pwede nyo rin pong palitan yung font niya po. For example, gusto mo is Arial. So, pwede mo naman siya ditong palitan. Ang dami naman pong pagpipilian po dito. Control A, tapos palitan mo na siya ng A. Tapos, pwede rin yung size. For example, gusto mo mas malaki, pwede naman. Kung gusto mo i-bold size, kung gusto mo na italic, pwede mong i-underline. So, pwede mo rin palitan yung kulay. For example, gusto ko is red. Then, click OK. Tapos, naging red na siya. Kung gusto ko naman lagyan siya, for example, ng kulay na dilaw sa paligid ng letter, pwede naman. So, ganyan yung mangyayari. Okay, so ganun lang po yung atin gagawin dito po sa typewriting ng MyViewBoard. So para saan naman po ito? Kung gusto po natin, ito po yung pipindutin po natin, gusto po natin liitan yung atin pong
letters kung gusto po natin lakihan. Kung gusto naman po natin basahin yung nakasulat po dyan, click po natin yung libro na parang mayroon pong icon. Yung tawag po doon is immersive reader. Babasahin niya po mismo yung kung ano po yung nakasulat doon sa mismo pong sa atin pong my viewboard. Ganun lang po yung gagawin po natin. Tapos pwede rin po nating i-adjust kung gusto po natin na gaano po kabilis yung pagbabasa. Okay, para po doon sa mga text na nakasulat po natin. So pwede rin po natin i-adjust. Okay? Kung gusto po natin na yung audio din po nung nagbabasa, pwede rin po nating baguhin. Tapos, pwede na po natin siyang i-record para po kung ayaw po natin, bawa po, masyadong mahaba po yung lesson natin at ayaw po natin na basahin pa isa-isa. So, pwede naman po natin na i-click na lang po ito. Tapos, kusa na pong magbabasa yung system nila doon po sa mga text na nakasulat po sa inyo pong presentation. So, sobrang ganda niya po dahil mas magiging malinaw na rin po yung maririnig ng mga bata kung tayo pong teachers ay bulol po. For example, doon po sa atin pong mga presentation, 'di ba? So mas malaking tulong siya para po maiwasan na rin yung pagkapaos ng ating mga boses. Ayan, customize background. So pag pinindot ko po ito, lalabas ay maririnig niyo na po yung sound po. For example, ito, tapos click ko lang ulit ito. Muy husto. Pero iba yung basa niya. Muy husto. Click ko ulit ito, tapos itong T, click ko siya ulit, babasahin nyo na yung ulit. Customize background. Handwriting and typewriting. Okay. Pwede ko naman baguhin yung setting. For example, gusto ko mas mabilis yung pagbabasa. Tapos click ko ulit ito, customize backgrounds. Handwriting, typewriting. So, mas mabilis na yung pagbabasa niya. Okay. So, balik tayo dito para mas makita nyo mas maraming text. Ito. Dito tayo. So, pag kinlik ko to, tapos kiklik ko ulit itong T, tapos yung may tatlong tuldok, babasahin nyo yan. Okay, di ba? Binasa niya po kaagad. So, ibibase din po natin yan sa bilis po. For example po, is grade school po yung ating mga estudyante. So, bagalan lang po natin yung speed para po mas magets po nila. Mas clear po yung instruction. Tapos, pindutin na po natin ito ulit. Subscribe. Okay, ganun lang po. So, that's all po teachers para po sa ating tutorial na ito. Kung may tanong po kayo, ay comment nyo lang po dyan sa baba. So, have a nice day po at mag-ingat po tayong lahat.